Nagsimula ang storya sa isang garage kung saan inaayos ni Charlie ang eroplano na regalo sa kanya ng asawa niyang si Sarah noong birthday niya, pero naputol ang ginagawa niya nang sabihin ni Sarah na aalis na siya papuntang London para sa isang business conference at inanyayahan ulit si Charlie na sumama, pero tumanggi siya dahil marami pa siyang trabaho. Maya-maya ay dumating si Charlie sa CIA headquarters at dumaan siya sa lahat ng security scanners na siya mismo ang nag-imbento bago makarating sa Decryption at Analysis Department, at habang nagtatrabaho ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Incoline, isang misteryosong tao na matagal na niyang kausap at laging may binebentang classified intel, pero ngayon ay binalaan siya na delikado ang documents na ito at maaaring maglagay sa CIA sa panganib. Sinubukan ni Charlie hulaan kung nasaan si Incoline at sinabi niyang Istanbul pero binaliwala lang ito, at nang subukan niyang i-analyze ang files ay hindi niya agad mabasag ang code kahit siya ay isang genius. Pagkatapos ng lunch break ay tumawag si Sarah at sinabing nakarating na siya sa London, pero alam na ito ni Charlie dahil tina-track niya ang asawa niya, at hindi rin sila nagtagal sa usapan dahil mas nakafocus siya sa documents. Dahil hindi pa rin niya mabuksan ang code, dinala niya ang computer sa restricted area kung saan mas advanced ang system at doon niya nalaman ang nakakagulat na katotohanan, na ang files ay top secret government records tungkol sa isang drone strike na pinalabas na suicide bombing at tinakpan ng gobyerno, na nagresulta sa 150 casualties kabilang ang French Special Forces at Danish Marines, at ang operasyon ay inorganisa mismo ng boss niya na si Chief Murr. Kinagabihan ay tinawagan ni Charlie si Sarah pero walang sumagot kaya nag-iwan na lang siya ng voicemail, at kinabukasan ay nagulat siya nang salubungin siya ni Murr at dalhin sa opisina ni Brian na bagong director, kung saan ipinaliwanag na may naganap na terrorist attack sa isang hotel sa London at si Sarah ay isa sa mga biktima. Ayaw maniwala ni Charlie kaya pinakita sa kanya sa TV ang balita kung saan sinabi ng reporter na 4 terrorists ang pumasok sa hotel, kumuha ng 4 hostages at pinatay ang 2 sa kanila, at ipinakita rin ng security footage na nagpapatunay na kasama si Sarah sa mga namatay. Pag-uwi ni Charlie ay sinalubong siya ng maraming reporters sa labas ng bahay at tinulungan na lang siya ng isang kaibigan na makapasok, at kinabukasan ay hinarap niya sina Murr at Supervisor Caleb dahil mas lalo siyang naghinala sa totoong nangyari. Huwag kalimutan mag-subscribe at like para updated ka palagi. Hindi matanggap ni Charlie na nakalusot ang mga terrorist sa libu-libong security cameras ng London at nakapagmaneho pa sa traffic ng walang hamarang, at kahit mangako si Murr na iniimbestigahan na nila ay pinauwi na lang siya ni Caleb. Kinabukasan ay pumunta si Charlie sa airport para sunduin ang katawan ni Sarah at ang mga gamit nito, at pag-uwi niya ay binuksan niya ang malita kung saan nakita niya ang regalo na binili ni Sarah para sa kanya, dahilan para tuluyan siyang mag-breakdown. Dahil hindi niya na kaya manatili sa bahay, bumalik siya sa trabaho at ginamit ang restricted computer para i-hack ang security cameras ng hotel at mga kalapit na kalsada, at gumawa siya ng detalyadong timeline na ipinakita niya sa mga superior niya. Lumabas na ninakaw ng 4 terrorists ang isang sasakyan sa East End, pumasok sa hotel gamit ang service entrance, at propesyonal na binura ang lahat ng fingerprints at DNA, at may meeting pala sila sa Impact Investments mula Indonesia pero may nangyaring pagtatalo kaya nagalit ang isang security guard at pinaputukan siya ng isang terrorist na ikinamatay ng isa at nag-iwan sa isa sa critical condition. Agad na alert ang hotel security at tinawag ang pulis, at para makatakas ay pumasok ang mga terrorist sa conference room at kumuha ng hostages, kung saan nadamay si Sarah dahil tinulungan niyang makatakas ang ilang attendants. Gamit ang voice at facial analysis, nakuha ni Charlie ang pagkakakilanlan ng 4 na salarin na sina Mishka mula Moscow, Lawrence na dating South African Special Forces, isang mercenary na si Ho, at dating intelligence officer na si Gretchen, pero napansin niya na parang alam na ni Murr at Caleb ang lahat kaya napagtanto niyang tinatago nila ang katotohanan. Sinabi nilang inaasikaso na nila ito at ipinadala si Charlie sa therapist, pero kinabukasan ay nagtago siya ng chip sa ID badge at nakalusot sa security scanners, kinuha at print ang lahat ng classified files, at gumamit ng skimmer para magkaroon ng digital copy. Nang gabing iyon ay nagpunta siya sa isang bar at tahimik na nakatitig lang sa jukebox, at kinaumagahan ay muling hinarap niya ang mga superior niya at inilabas ang mga ebidensya ng mga maduduming operasyon ni Murr tulad ng pagbomba sa isang Syrian hospital at pag-atake sa Allied base sa Yemen na pumatay ng libo-libong civilians. Nagbanta si Charlie na ilalabas niya ang lahat sa media dahil may deadman switch siya na kapag hindi niya nilagyan ng code every 5 hours ay automatic na ipapadala ang ebidensya sa pinakamalalaking news outlets, at kapalit ng pananahimik niya ay humingi siya ng full CIA training, fake passports, cash, baril, at kompletong impormasyon tungkol sa mga pumatay kay Sarah.
Pagkatapos ng meeting ay nagsuka si Charlie sa kotse dahil sa sobrang stress, at habang sinasabi ni Mer na bluff lang ang deadman switch ay sinabi ni Caleb na hindi nila pwedeng isugal ito at kailangan nilang hanapin ang trigger kung totoo man ang banta. Napag-usapan ni Mer at Caleb na pwede nilang ipalabas na aksidente ang pagkamatay ni Charlie habang nasa training pa lang siya, at makalipas ang ilang oras ay sinuri ni Caleb at ng team niya kung paano nakuha ni Charlie ang confidential files. Napag-isipan nila na posibleng gumamit siya ng skimmer na hindi gagana sa secured computers pero pwedeng gamitin sa printer, kung saan ipinadala ni Charlie ang files at ginamit ang magnetic strip para makopya ang data, at sa pag-check ng security footage ay nakita nilang bumili si Charlie ng magnetic strip sa isang tindahan kahit hindi pa rin nila alam kung paano niya ito naipasok at nailabas ng building. Nang halughugin ang bahay ni Charlie ay napansin nilang 2 beses siyang pumunta sa isang bar, kaya pinuntahan nila ito at may nakitang ABBA CD sa ilalim ng jukebox, at nang piliin ni Caleb ang CD sa catalog ay puro ingay lang ang narinig kaya tinanggal nila ang CD na iniwan ni Charlie. Samantala, dumating si Charlie sa isang CIA training facility kung saan sinalubong siya ni Colonel Henderson, at nagsimula ang training sa shooting range pero mahina si Charlie sa pagbaril at kailangan pa niyang lumapit para tumama, pero pagdating sa paggawa ng bomba ay sobrang bilis at husay niya kaya humanga si Henderson. Sumunod ay tinuruan siyang kabisaduhin ang bago niyang identity habang sinisigawan at tinutulak siya ni Henderson para masanay kahit nasa pressure, at matapos ay inayos na ang mga fake passports. Kinagabihan ay pinuntahan siya ni Henderson sa kwarto at sinabihang hindi siya killer, pero iginiit ni Charlie na hustisya lang ang gusto niya, kaya inilabas ni Henderson ang baril at pinatutok sa dibdib niya at pinapaputok kay Charlie, pero sa sobrang panginginig ng kamay niya ay ibinaba niya ang baril. Sa opisina naman ay ilang oras na decrypt ng mga ahente ang laman ng CD hanggang matuklasan nilang bluff lang pala ang deadman switch ni Charlie, kaya agad nilang ipinaalam ito sa mga boss nila na hindi nila alam ay minamanmanan na sila ni Charlie. Lumabas na ang chip na itinago niya sa ID badge ay isang bug na inilagay niya sa mga files na ibinigay niya, kaya agad tinawagan ni Mercy Henderson para ipaaresto si Charlie pero nakatakas na ito. Pagkatapos ng tawag ay napansin ni Mer ang bug at kinausap si Charlie para sabihing treason ang ginagawa niya, ngunit itinapon ni Charlie ang earpiece bago sumakay ng eroplano. Pagdating niya sa London ay dumaan siya sa customs at agad nagtungo papuntang Paris, at nang lumitaw sa CIA system ang fake passport niya ay ipinadala ni Mercy Henderson para habulin siya. Sa Paris ay umupa si Charlie ng hotel malapit sa restaurant na madalas puntahan ni Gretchen, at nang dumating ito ay sinimulan niyang i-track ang phone niya, at buong araw siyang nag-abang sa labas ng building hanggang sa makaalis si Gretchen. Nang may tenant na lumabas ay sinamantala ni Charlie ang pagkakataon para makapasok, at gamit ang isang online video ay binuksan niya ang lock ng apartment ni Gretchen. Sinimulan ni Charlie na halughugin ang apartment ni Gretchen at kinuha na niya ng litrato ang schedule nito, at sa loob ng isang drawer ay nakakita siya ng baril kaya napagdesisyonan niyang itago ito. Sa mismong sandaling iyon ay nag-warning ang tracker niya na pauwi na si Gretchen kaya nagmadali siyang pumunta sa hagdan para maghintay, pero nang tuluyan nang dumating si Gretchen ay hindi niya nagawang kalabitin ang gatilyo. Bigong-bigo si Charlie kaya bumalik siya agad sa hotel at nagkunwaring naroon si Sarah at naghihintay sa kanya, at matapos siyang kumalma ay masinsinan niyang tiningnan ang mga litrato at napansin niyang madalas pumunta si Gretchen sa ospital. Nang ihak niya ang health records nito ay nalaman niyang may allergies si Gretchen, kaya kinabukasan ay bumili si Charlie ng napakaraming bulaklak at naghintay sa isang kafe hanggang sa makita niya si Gretchen at sinundan ito papunta sa ospital. Habang sumasailalim sa mga test si Gretchen ay napansin ng doktor na nagmamalfunction ng computer kaya lumabas ito para humingi ng tulong, at doon pumasok si Charlie na nakasuot bilang doktor at ikinulong si Gretchen sa loob ng machine. Nagpanik si Gretchen pero binaliwala siya ni Charlie habang pinupuno ang chamber ng pollen, at kahit marinig ng doktor at nurse ang ingay ay hindi nila mabuksan ang pinto. Nanghihina na si Gretchen dahil sa allergies kaya sinabi ni Charlie na tutulungan lang niya siya kung sasabihin nito kung nasaan si Hor na siyang bumaril kay Sarah, pero hindi makapagsalita si Gretchen kaya binuksan ni Charlie ang chamber at doon siya itinulak ni Gretchen sa desk. Nagkaroon sila ng matinding santukan sa buong kwarto at nagbabanggaan sa lahat ng furniture, at kahit ilabas ni Charlie ang baril ay napabagsak siya ni Gretchen at nagawang makatakbo palabas. Hinabol siya ni Charlie hanggang sa kalsada pero bago pa siya makabaril ay nabangga si Gretchen ng isang sasakyan, at kahit nangangilabot ay nilapitan ni Charlie ang katawan nito para kunin ang phone bago tumakas at itapon ang suot niyang lab coat. Pagbalik sa hotel ay hinugasan niya ang dugo sa katawan at nag-impake, at nang gabing iyon ay pumunta siya sa bus station at bumili ng tiket papuntang Marseilles.
Hindi nagtagal ay nakarating sa CIA ang balita ng pagkamatay ni Gretchen at tinanong ito ni Brian kung ano ang nangyari, pero ang sagot lang ay mukhang pinatay si Gretchen ng isa sa kanila. Kinagabihan ay nagpunta si Charlie sa isang bar at uminom ng uminom para takasan ang guilt sa nangyari, at akala niya ay nakita niya si Sarah na sumasayaw pero nang titigan niya ay ibang babae pala. Maya-maya ay napansin niya si Henderson na papalapit kaya nagpanik siya at itinulak ang mga tao para makatakas. Tumakbo siya sa mga kalsada hanggang sa makahanap ng ibang bar para magtago, pero sinundan pa rin siya ni Henderson kaya nagkulong siya sa banyo na walang bintana at wala siyang ibang pagpipilian kundi lumabas. Sa huli ay naupo siya katabi ni Henderson sa bar at doon niya nalaman na natuntun siya nito gamit ang phone ni Gretchen. Matapos ang maikling usapan ay ipinakita ni Charlie ang timer sa phone niya at agad tumakbo palabas bago sumabog ang bomba sa banyo. Nagkagulo ang buong bar at tuluyang nawala si Charlie sa paningin ni Henderson, pati ang tracker sa phone nito ay tumigil na rin sa paggana. Kinaumagahan ay nakipag-ugnayan si Charlie kay Incoline para humingi ng tulong at sumakay sa isang cargo plane papuntang Turkey, at pagdating sa Istanbul ay pumasok siya sa isang restaurant at nag-text kay Incoline. Nang may marinig siyang tumutunog na phone ng isang lalaki ay nilapitan niya ito pero hinarang siya ng isang babae at sinabihang tingnan ang sarili niyang phone, at matapos umalis ni Charlie sa restaurant ay muli siyang nilapitan ng babae at inamin nitong siya si Incoline. Alam na nito ang nangyari sa asawa ni Charlie kaya pinatago niya ang sombrero at backpack nito sa isang shopping bag at pinakihusapang magkunwaring namimili bago sila magkita sa isang garage. Ilang sandali pa ay nagkita silang muli at isinakay siya ni Incoline papunta sa bahay nito, at habang nasa biyahe ay ikinwento ni Incoline na naging hacker siya 6 years ago matapos mamatay ang asawa niyang isang CIA asset na nagtatrabaho rin para sa Russian intelligence at siya rin ang original na Incoline na nagturo sa kanya ng lahat. Ayon sa opisyal na ulat ay nahulog daw ito mula sa bintana, at pagdating sa bahay ay inamin ni Incoline na iyon lang ang lugar na tinirhan niya ng mahigit 3 years at pagod na siyang tumakbo, at kung sakaling dumating ang mga Russian ay may baril siya para sa self-die. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang kaso kung saan si H ang leader na naghahim ng mga mercenary, si Lawrence ay arms dealer kaya nag-volunteer si Incoline na magpanggap bilang arms seller para makontak ito, at si Mishka naman ay palaging naglalakbay at lahat ay pinopost online. Sa pagsusuri ng mga litrato ay nakita nila ang isang babaeng kasama ni Mishka at gamit ang facial recognition ay nahanap ang Instagram nito at nakumpirmang nasa Spain siya. Kinabukasan ay inutusan ni Caleb ang team niya na bantayan ang mga terrorists para mahanap si Charlie, habang kinausap naman ni Brian si Mur at sinabing tigilan na nito ang pagpapatakbo ng Black Ops nang walang pahintulot niya, pero sinabi ni Mur na pareho lang ang sinabi ng nauna sa kanya at ganoon din ang isasagot niya, at sinabing nasa kanya ang full support nito. Pagkatapos ng meeting ay sumakay si Brian sa kotse at ipinakita ng assistant niya ang litrato ni Henderson sa Spain na nagpapatunay na si Mur ang nagpadala rito, kaya nagpadala rin si Brian ng sarili niyang ahente. Samantala ay nahanap ni na Charlie at Incoline si Mishka sa pamamagitan ng pag-hack sa security cameras ng isang hotel, kaya nagtungo si Charlie sa Madrid at nagstay sa parehong hotel kung saan nalaman niyang mahilig lumangoy si Mishka sa pool na nagdurugtong sa dalawang building sa rooftop. Kasabay nito ay natuntun din ni Henderson si Charlie sa lugar, at kinabukasan ay nagsimulang gumawa si Charlie ng isang device na gagamitin niya laban kay Mishka at itinago ito sa loob ng hotel, at matapos iyon ay sinundan niya si Mishka papunta sa bar na hindi niya alam ay naroon din si Henderson sa lobby. Habang nasa bar ay may napansin si Charlie na kainahinalang lalaki at doon niya naalala na nakita na niya ito dati kaya napagtanto niyang may sumusunod na sa kanya, agad niya itong sinabi kay Incoline sa pamamagitan ng earpiece at kinilala nito ang mukha ng lalaki at kinumpirmang isa itong CIA agent. Nakita rin ni Incoline si Henderson sa mga kamera at pinayuhan si Charlie na ay abort na ang plano, pero nagdesisyon si Charlie na ituloy pa rin ito. Nang pumunta si Mishka sa pool ay hinarap siya ni Charlie at tinanong kung nasaan si Hor at binalaan siyang kapag hindi siya nagsalita ay sisirain niya ang pool, pero hindi naniwala si Mishka at mabilis na lumangoy palayo. Dahil dito ay pinindot ni Charlie ang isang button at nagsimulang mag-crack ang salamin ng pool, at kahit magpumiglas si Mishka ay huli na ang lahat dahil tuluyang nabasag ang salamin at nahulog siya hanggang sa mamatay habang rumaragasa ang tubig pababa sa kalsada. Pagkatapos nito ay binalaan ni Incoline si Charlie na papalapit na sina Henderson at ang isa pang agent at binigyan siya ng direksyon para makatakas, kaya nagsimula ang isang matinding habulan at muntik na siyang mahuli ni Henderson nang biglang salakayin ito ng isa pang agent. Nagbanggaan ang dalawa at nagkasuntukan sa laundry room kung saan pinagpapalibag nila ang isa't isa, at isinubsob pa ni Henderson ang ulo ng lalaki sa washing machine. Nakahugot ng baril ang agent at nabaril si Henderson,
pero naaga nito ang baril at nabaril din pabalik ang agent. Dumating si Charlie at saglit na nag-isip kung tutulong ba siya, pero pinaalalahanan siya ni Incolay na tumakbo na lang. Kinabukasan ay ipinatawag ni Brian si Mer sa opisina at tinanong tungkol kay Charlie, at sinabi ni Mer na naka-bereavement leave ito kaya pinauwi muna siya ni Brian bago niya ibunyag na may hawak siyang footage mula sa hotel. Kasabay nito ay pinanood din ni Caleb at ng team niya ang parehong footage at napagtantong may tumutulong kay Charlie, kaya sinuri nila ang encrypted chats niya at natuklasan ang mga mensahe mula kay Incoline. Matapos ang mahabang paghahanap ay nakita nila ang file ng patay na ahente na kilala bilang Incoline at hinulaan nilang ang asawa nito ang pumalit. Kinagabihan ay nagkasundo sina Charlie at Incoline na matulog na magkatabi para lang may kasama, pero nagising sila sa huni ng mga ibon ni Incoline at nakita nila sa security cameras ang maraming ahente na papalapit sa bahay. Agad silang tumakas gamit ang isang nakatagong tunnel sa loob ng pader at habang palabas ay nakita ni Charlie ang isang drone sa langit, pero sa pamamagitan ng palihim na pagdaan sa ibang building ay nakalayo sila at nakaalis sa lugar bago pa salakayin ng mga ahente ang bahay, at dahil nag-auto-delete na ang computer ay wala ng ebidensyang natira. Matapos tumakbo sa tabing dagat ay nakarating sila sa sasakyan ni Incoline at namataan sila ng drone, kaya hinabol sila ng mga ahente habang nagpapaputok at sinundan pa sila gamit ang bangka. Pagkatapos ng mahabang habulan ay napinsala ang sasakyan hanggang sa mapahinto ito at si Incoline ay tinamaan ng malubha, kaya napilitan si Charlie na ilipat ang katawan niya sa kabilang upuan at siya na ang nagmaneho hanggang sa tuluyan niyang maliga at maiwan ang mga humahabol sa kanila. Kalaunan ay iniwan ni Charlie ang sasakyan sa isang garage at hinalikan si Incoline bilang pamamaalam. Kinabukasan ay kinontak ni Charlie si Lawrence at nagkunwaring arms dealer para mag-set ng meeting, at pagkatapos ay bumili siya ng bagong electronics at bumiyahe papuntang Romania. Sa isang abandonadong gusali ay ni-record niya ang sarili niyang mukha at inhack ang isang security feed sa Berlin kaya inakala ng CIA na naroon siya at doon nila ipinadala ang mga tauhan nila. Nang dumating si Lawrence ay nakakita ito ng tumutunog na phone sa ibabaw ng upuan, at sinabi ni Charlie na silipin ang loob ng isang kahon kung saan nakita ni Lawrence ang maraming bomba at binalaan na sisubog ang mga ito kapag gumalaw siya. Nang makita ni Lawrence ang litrato ni Sarah sa loob ng kahon ay biglang lumitaw si Charlie sa likuran niya at tinanong kung nasaan si Hor at nangakong ay deactivate ang mga bomba kapag nakipagtulungan siya. Kaya ipinaliwanag ni Lawrence na si Hor ay nag-ooperate sa Russian waters at kadalasang tumatanggap ng delivery sa isang Baltic seaport. Nang tanungin ni Charlie kung paano makokontak si Hor ay sinabi ni Lawrence na secret codes lang mula sa mga tauhan niya ang natatanggap niya at lahat ng numbers at pangalan ay nasa phone niya na agad niyang inihagis sa sahig. Kinuha ni Charlie ang phone at umalis habang naririnig niya sa kabilang kwarto ang pagsabog ng mga bomba na pumatay kay Lawrence, at hindi nagtagal ay nalaman ng CIA ang pagkamatay nito sa Romania at napagtanto nilang peke ang mga footage na sinusundan nila. Kalaunan ay nasa isang hotel sa Russia si Charlie kung saan inakala niyang kasama niya si Sarah at binuksan niya ang regalo nito na isang puzzle na mabilis niyang nabuo at may lamang matamis na mensahe mula sa asawa niya. Kinaumagahan ay pumunta siya sa port at may napansin na kaina-hinalang sasakyan kaya ipinadala niya ang code kay Hor at nakita niyang may lalaking tumingin sa phone nito malapit sa sasakyan, kaya sinundan niya ito at kinuha na ng litrato ang bangka bago umalis. Matapos bumili ng ilang tools ay bumalik si Charlie sa hotel at ginamit ang registration number para matunton ang yacht na konektado sa bangka at pinag-aralan din niya ang mga sea routes na posibleng dinaanan ni Hor. Kinabukasan ay nilapitan ni Charlie ang bangka pero bigla siyang hinampas mula sa likod kaya nalaglag ang puzzle ni Sarah at nawalan siya ng malay, at dinala siya sa yacht kung saan nakaharap niya si Hor na nakakita sa bombang ginamit ni Charlie noon at alam na pinatay niya ang iba ng hindi direkta, kaya naniniwala itong hindi kaya ni Charlie pumatay ng harapan. Inabot ni Hor ang baril at pinaputok kay Charlie pero ibinabalang niya ito, at biglang nag-iba ng direksyon ng yacht at nagpanik ang crew nang ibunyag ni Charlie na kontrolado na niya ang sasakyan dahil CIA administered ito at siya mismo ang gumawa ng mga protocols kaya madali niya itong nahak at itinakda ang direksyon papuntang Finland. Hindi nagtagal ay pinalibutan ng Finnish Navy at Inner Police ang yacht at agad inaresto si Hor at ang mga tauhan nito, at makalipas ang ilang panahon ay nagdaos ng press conference si Brian para ipahayag na naaresto na ang lahat ng mga tiwaling ahente na gumamit ng resources ng CIA para sa illegal na operasyon. Nilapitan si Charlie ni Henderson at sinabi nitong proud siya sa lahat ng nagawa niya, at matapos iyon ay binisita ni Charlie ang puntod ni Sarah kung saan tahimik niyang inalala ang lahat ng pinagdaanan nila. Pagkatapos ay umuwi siya at sa wakas ay inilabas at pinalipad ang eroplano na regalo sa kanya ni Sarah, na parang simbolo ng kanyang pagbangon at pagtanggap sa nangyari,
Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi ninyo mamiss ang iba pa naming videos, at maraming salamat sa panunood.